Hello? Naisip mo na ba kung tama ba talaga yung pagkakakilala mo sa Diyos? Sa ating pag-uusap ngayon, sisirin natin ang isang malaking misteryo. Sasamahan natin ang ilang mga bayani sa Biblia para makita natin ang isang mas totoo at mas magandang larawan niya. Okay, tingnan natin to. May dalawang picture tayo ng Diyos. Sa kaliwa, para siyang isang mahigpit na judge, yung lagi nag-aabang sa pagkakamali mo. Sa kanan naman, isang mapagmahal na ama. Alam nyo, noong unang panahon, marami ang naniniwala sa unang picture. Pero, yun ga na ba talaga ang buong katotohanan? Isipin nyo, noong panahon ni Propeta Isaías, parang may madilim na ulap sa pag-iisip ng mga tao tungkol sa Diyos. Ang tingin nila sa kanya ay siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila, imbes na siya ang pinagmumula ng pagmamahal. Grabe yung di pagkakaunawaan, no? At dahil sa maling akala na yan, ang mga utos ng Diyos para sa kanila ay parang ang bigat-bigat na pasanin. Hindi nila na nakita na yun pala yung guide nila para maging masaya at maayos ang buhay. Pero, teka muna. Bago pa man dumating si Isaias, may isa nang nakasilip sa tunay na kulay ng Diyos. At yan ay walang iba kundi si Moises, na nakatanggap ng isang napakalakas na clue tungkol sa tunay na ugali ng Diyos. So, ito yung sitwasyon. Yung mga Israelita, nagrebelde sila. Malapit na sana sila sa lupang pangako, pero sumuway sila. Lahat tuloy nag-aabang. Anong gagawin ng Diyos? Paparusahan ba niya sila? Dito masusubok kung sino ba talaga siya. Imbes na matakot at magtago, may gilawang napakatapang si Moises. Ano yun? Pinaalala niya mismo sa Diyos ang sarili niyang mga salita. Parang sinabi niya, Lord, di ba sabi mo maawain ka at mapagmahal? Ginamit niya yung mismong kabutihan ng Diyos para makiusap para sa mga tao. At ano ang sagot ng Diyos? Hindi parusa, kundi pagpapatawad. Pinili niyang magpatawad. Dito pa lang, kitang-kita na. Gaano man kalaki ang pagkakamali ng mga tao, mas malaki pa rin ang puso niyang puno ng habag. Sige, balik na tayo kay Isaias. Kasi yung nangyari sa kanya talagang life-changing. May naranasan siya na tuluyang nagpabago sa lahat ng akala niya tungkol sa Diyos. So, sa isang vision, nakita niya mismo ang Diyos. At yung unang-unang naramdaman niya? Takot? Grabe yung takot. Dahil sa kabanalan ng Diyos, nakita niya lahat ng pagkukulang niya. Feeling niya, hindi siya karapat-dapat. Pero yung sumunod na nangyari, talagang nakakagulat. May lumapit na anghel, hindi para parusahan siya, kundi para magdala ng mensahe. At ano yung mensahe? Pinatawad ka na, malinis ka na. Ganun lang, lubos na kapatawaran. At yun, that experience changed everything for him. Naging bagong tao siya. Dahil nasilayan niya yung walang hanggang pag-ibig, hindi niya na kayang sarili ninyon. Kailangan niyang ipamalita sa lahat. At dito na nagiging mas exciting dahil sa nakita niya, hindi na mapakali si Isaias. Ipinamalita niya sa lahat ang isang paanyaya, isang bukas na imbitasyon mula sa Diyos. Simple lang yung paliwanag niya. Sabi niya, kahit gaano pa kadumi o kalaki ang kasalanan mo, kahit gaano kapula, kayang-kaya yung paputiin ng Diyos na parang snow. Walang imposible. Dito, ipinakita na ang Diyos ay parang isang great healer at may binigay siyang simpleng path para sa paghilom. Una, itigil mo na yung masama. Pangalawa, matuto kang gumawa ng tama. At pangatlo at pinakaimportante, bumalik ka sa Kanya. So ano ang pinakamahalagang aral dito? Ito yon. Hindi mo kailangang maging perpekto muna bago ka lumapit sa Diyos. Hindi yon ang requirement. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin yung offer niyang awa at pagmamahal. So, bakit ba ang laki ng epekto nito sa atin? Bakit mahalaga na makita natin ang Diyos bilang isang mapagmahal na manggagamot at hindi bilang isang nakakatakot na hukom? Kasi kapag nakita natin ang totoong larawan ng Diyos, lahat nagbabago. Yung dating takot napapalitan ng tiwala. At yung tiwalang yon ang nagbibigay sa atin ng lakas para mamuhay ng mas mabuti, para talikuran ng mali, at para purihin siya. So imbes na katakutan yung kapangyarihan niya, naintindihan ng mga tao na yung kapangyarihan na yon ay para din pala sa kanila. Pwede nilang hiramin para maging malakas din sila sa sarili nilang buhay. Kaya ang ultimate takeaway, simple lang. Narito ang Diyos ninyo. Siyang manlilikha na gumawa sa'yo, siya ang manggagamot na kayang magpagaling sa'yo, at siya ang manunubos na laging handang iligtas ka. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to.
Ngayong alam mo na ang Diyos ay puno ng pag-ibig, awa at handang magpatawad, paano nito babaguhin ang paraan ng pamumuhay mo simula sa araw na to?